Makadiyos na umaga sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Patuloy nawa na ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating buhay at maranasan natin ang Kanya pong makalangit na pag-iingat sa atin sapagkat ang panahon po ay talagang paiba-iba. Marami po ang nagkakasakit. Kaya patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos para maranasan po natin ang Kanyang pagkalinga. Manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, lumalapit po kami sa pangalan ni Jesus. Ipinagpapasalamat po ang pahiram mong buhay, pahiram mong umaga sa amin. Salamat po sa biyaya ng pag-aaral ng salita mo na siyang kabusugan, kalakasan, kaaliwan ng amin pong espiritu at kaluluwa. Kaya ang akin pong dalangin, nawa silang makikinig, manunood sa pangangaral ng mga salita mo, ay mapagpala, Panginoon, sa sarili mong pamamaraan. Maranasan po nila, O Diyos, yung pagkalinga mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya tunghayan niyo po kami at samahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong gumagawa ng series sa Book of 1 John. At kagabi po ay nag-upload po ako ng isang video na ang pinakapangunahing hadlang sa atin pong pakikipag-fellowship sa Diyos ay wala pong iba kundi ang kasalanan. Kailangan po natin seryosohin, mga kapatid, kasi pag hindi po natin sineryoso ito, para lang po tayong naglalaro, para lamang po tayong nagsasayang ng oras sa ginagawa po nating pagdalo sa gawain ng Panginoon at pakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, ang kasalanan ay lagi pong nag-aabang. Ang kasalanan po ay lagi pong kinakasangkapan ni Satanas upang dayain, upang hikayatin, upang ilayo po ang mga Kristiyano sa paglilingkod po sa Panginoon. Kasi ayaw po ng Diablo na tayo po ay lumalapit sa Diyos. Kasi alam po niya na kapag tayo lumalapit sa Diyos, naliliwanagan tayo Pero anong hirap po na i-reconcile sa isip na meron pong mga dumadalo sa gawain ng Panginoon na hanggang pagdalo lang, hanggang pakikinig lang. Pero yung application po ng kanilang napapakinggan ay hindi po nakikita sa kanila pong buhay. Kaya po makikita natin, dumadalo ng simbahan, dumadalo po ng born again fellowship, nakikinig ng salita ng Panginoon, pero pag uwi po ng bahay, yung bibig ay hindi pa rin po mapigilan sa pagmumura. Yung bibig ay puro mga hindi magagandang salita ang lumalabas. Yung pong buhay ay hindi naman po talaga bago. Bakit? Pag uwi, naroon pa rin, umuupo sa bingguhan, umuupo sa sugalan, umuupo sa inuman. Ang mga gawain po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nasaan po ang hustisya ng ginagawa nating ito, mga kapatid? Ito po ba ay nagpapahayag na tayo po'y Kristiyano? Hindi po. Kasi sabi po ni Apostle John, nagsisinungaling lang tayo at hindi tayo nagpa-practice ng katotohanan. Dahil ang Kristiyano po, pag totoo kang Kristiyano, dapat ipinapakita mo na totoo ka sa isip, sa salita at sa gawa, lalo na po sa ating pamumuhay. Ang problema po, mga kapatid, napakahirap talagang magpaka-Kristiyano. Kaya nga si Apostle John at ang kanyang mga kasama, hinihikayat po tayo na mabuhay po tayo sa liwanag, sa halip po na sa kadiliman. Kasi sila po, kaya sila nagmo-motivate sa atin ng ganon, sa ating pakikipag-fellowship sa Diyos. Kasi sila po, ang kanilang motivation napakaganda. Nakita nila, naranasan nila, napagmasdan nila at nahawakan nila ang kanilang tagapagligtas. At hindi lamang po iyon, narinig po nila sa bibig ng Panginoon na ang Diyos ay liwanag, at dahil ang Diyos ay liwanag, lahat ng mga nakikipag-fellowship sa Kanya, kailangan pong lumalakad sa liwanag. Kaya po, mga kapatid, tayo pong mga nagsasabing born again tayo, pakita natin born again tayo.
Kasi hindi naman po nakakapag-born again yung dumadalo ka lang tuwing araw ng linggo, nakikinig ka lagi ng salita ng Panginoon. Kung hindi mo naman isinasabuhay, wala pong saysay yun, mga kapatid. Ang pinakamaganda, yung nakikinig ka, inuunawa mo yung salita ng Diyos at isinasabuhay mo ito. Yun po yung pinakamaganda. Ang salita po ng Diyos ay nagiging makapangyarihan the moment na ina-apply po natin ito. Ngunit kung hanggang pakikinig lamang po ito, ay wala po tayong mapapala sa ganun, mga kapatid. Kaya laliman po natin ang ating pananampalataya. Laliman natin ang ating pagkaunawa po sa Diyos. Hindi po yung para lang tayong mabait kapag tayo nasa loob ng simbahan tuwing araw ng linggo. Born again lang kapag nasa loob ng simbahan. Born again lang at ang babait lang kapag nasa loob po ng church. Pero paglabas po ng simbahan, ugaling hindi na naman makadiyos. Ang mga practices po natin do not reflect what we believe. No? Hindi po nagpapahayag kung ano po yung sinasampalatayanan natin. Kaya unawain po natin that if we are to have fellowship with God, we must also walk in the light. Kailangan po, kapag sinasabi po nating may pakikipag-fellowship po tayo sa Panginoon, we must also walk in the light. Kailangan talaga na lumalakad po tayo sa liwanag, mga kapatid. Kasi the more na lumalakad po tayo sa liwanag, yung lahat ng dilim sa buhay natin, natatanggal po yan ng liwanag ng Panginoon, na i-expose nalalantad po lahat yan sa liwanag po ng salita ng Panginoon. At the same time, it is not possible to have fellowship with God if we are living in sin. Napaka-imposible po na meron tayong pakikisama, pakikipag-fellowship sa Diyos kung nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. Wala pong yun. Walang pagpapatunay na si Lord ang ka-fellowship natin, si Lord ang ating pong kasama sa buhay, si Lord ang ating pinupuri at sinasamba if we are living in sin. Kaya nga po, alisin natin ang hadlang na ito. Ipalantad natin sa liwanag ng salita ng Diyos ang bawat kasalanan natin. Sapagkat hindi tayo pwedeng makaranas ng maayos at matagumpay na pakikipag-fellowship sa Diyos kapag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan. Because it is not possible to have fellowship with God hanggat tayo po ay yung kabilang paa ay nasa kasalanan at yung kabilang paa ay nasa salita ng Panginoon. Hindi po posible. Napaka-imposible talaga, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pakikipag-fellowship sa Diyos if we are living in sin. Fellowship with God is only possible in the context of obedience and holiness if we want to have fellowship with God. Yun lamang po yun. Kung gusto mong patunayan na meron kang malinaw ng pakikipag-fellowship with God, it is in the context of obedience and holiness. From inside out. Siyempre nagsisimula po yung pagbabago sa kailalimang bahagi ng ating pong buhay. Saka ka makakasunod. Saka ho tayo makakapagpakita ng kabanalan. Kung una ho nating naranasan ang salita ng Panginoon sa kaibuturan ng ating pong puso. Because God hates sin. He cannot commune with those who live in sin. Ayaw po talaga ng Panginoon ang kasalanan. At hindi po siya pwedeng makasama ng mga tao na hanggang ngayon po ay alipin ng kasalanan, alipin ng kasamaan. Kaya kita niyo po yung mga taong ang layo-layo sa Panginoon, kapag sila po'y natrap ng kasamaang ginagawa nila, naalala nila ang Panginoon. Pero nagiging bingi po ang Panginoon sa kanilang mga pagtawag sapagkat hindi naman nila kilala ang Panginoon.
Kilala lang nila ang Diyos dahil nagigipit sila. Kilala lang nila ang Panginoon dahil sila po'y natrap. Hindi maganda ang naging resulta ng kanilang kasalanan, kaya po nila naalala ang Panginoon. Kaya tayong mga nagsasabing maka-Diyos, tayong nagsasabing born again tayo, abay mga kapatid, tingnan natin ang kasalanan po'y, ang hangad nito'y dayain tayo. Ang hangad po nito ay gawing malungkot ang ating buhay, gawing miserable ang ating pong buhay. Kaya po, ang Diyos ay liwanag. Kaya dapat po ay itong Diyos na ito ng kaliwanagan ay nakikita po sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi ni Apostle John sa atin na tandaan natin kapag tayo'y gumagawa ng pakikipag-fellowship sa Diyos. Kung sino ang Diyos na sinasamba mo at pinaglilingkuran, siya dapat ang mahayag, siya dapat ang makita sa atin pong buhay, siya dapat ang napararangalan sa atin pong pananalita, sa ating pag-uugali, sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay at pamumuhay. And let's continue reading, mga kapatid. Yung sinasabi po niya sa verse 7, sabi niya, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Napakalinaw nito mga kapatid, no? Siyempre, kapag ikaw ay gumagawa ng pakikipag-fellowship sa Diyos, vertical yun. Pero meron po tayong kapwa-tao. Meron po tayong kapwa mananampalataya. Katulad po nila Apostle John, no? Sila po'y unang mga Kristiyanong nakaranas ng pakikipag-fellowship sa Diyos, sa risen Lord, sa kanilang Creator. At tayo po'y ganun din naman sapagkat yung tinanggap nilang Diyos ay iisang Diyos din na tinanggap natin sa atin pong buhay. Sila po'y na-born again, tayo rin po'y na-born again dahil po sa habag at biyaya ng Panginoon. Na huwag ho natin kaliligtaan na kapag tayo gumagawa ng pakikipag-fellowship sa Diyos, sabi po ni Apostle John, ay, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Kailan po tayo nagkakaroon ng tunay at makabuluhang pagtitipon, pagkakaroon ng fellowship bilang magkakapatid kay Kristo? Kapag tayo po na nakatanggap ng liwanag mula sa Diyos ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon. Ito po pala ang nagiging problema sa maraming simbahan, mga kapatid. Kaya po, yung fellowship natin sa ating mga kapwa Kristiyano hindi nagiging effective kasi meron po tayong ginagawa na maling pagkaintindi sa salita ng Panginoon. Ang sinasabi po ni Apostle John, magkakaroon lang tayo ng tamang pakikipag-fellowship sa Diyos kapag lumalakad tayo sa liwanag. At pangalawa, magkakaroon lang tayo ng tamang pakikipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya, sa ating mga kapatid sa Panginoon, kapag tama yung una na pakikipag-fellowship natin sa Diyos. Ano yung tama doon? Lumalakad tayo sa liwanag. Ngunit kung hindi tayo lumalakad sa liwanag, paano tayo magkakaroon ng maayos, matagumpay na pakikipag-fellowship sa kapwa natin mananampalataya kung hindi po natin inuuna yung paglakad sa liwanag? Mga kapatid sa Panginoon, napakaganda po at napakalinaw nitong tinatalakay natin ito. Kasi meron pong direct connection between relationship with God and my fellow believer. Sa atin pong kapwa mananampalataya, meron siyang direct connection eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun kasi ang Diyos hindi ho natin nakikita. At dahil hindi ho natin siya nakikita, ang kapahayagan po ng ating pakikipag-fellowship sa Kanya dito sa lupa ay ang kapwa po natin mananampalataya. Pero paano ho natin mapapakitunguhan at magiging maayos yung ating pakikipag-fellowship sa kapwa natin Kristiyano kung hindi po tayo lumalakad sa liwanag?
So nakikita po natin ang halaga ng paglakad sa liwanag. Kasi ito yung magbibigay din ng liwanag sa pakikipag-fellowship natin sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating pangunawa na ngayon po ay dapat tayong mga nagsasabing Kristiyano, ayusin po natin yung paglakad natin sa katotohanan, pagsasabuhay ng katotohanan, sapagkat ito lamang po ang magiging daan upang makasundo mo ang kapwa mo mananampalataya. Walang awayan, walang kompetisyon, walang pagkakanya-kanya, kundi ang Diyos po ang napararangalan sa ating buhay. Kung tayo po ay napagpapala sa ating pong mga naririnig, ibahagi po natin ito, paki-like na lang po, paki-share na rin, upang tayo po ay patuloy na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nawa po ang maghapon ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon at maipakita at maipahayag natin na tayo po'y Kristiyano hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, kundi Kristiyano tayo sa pamumuhay at sa pang-araw-araw nating gawain. God bless us all.